Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham-Pacham recipes. But for today's video po, magdi-daily vlog po tayo. Ito po ay naganap o nangyari noong 3rd of August 2024. So bali, nung Saturday po, so andito po yung mga friendship namin, no? Nakatira po sila sa Milan. So, dumating sila ng Friday ng gabi, dito sila natulog hanggang noong Sabado ng gabi. So, Sunday na po sila ng hapon, bali bumalik ng Milan. So, nag-decide po kami na mag-picnic. So, ito po yung mga ganap bali namin. So, sa pwesto nito, dito po kami kumain sa Monte Verita. Diyan po kami nag-lunch. So, ayan po yung mga dala namin. May dala kaming mga tinapay. Tapos, yung mga green is life. Diba? Green is life. Diba? Kasi I love green. So, syempre, yung mga tubig, mga inumin dyan. So, prepare ko lahat. Nagsaing na rin ako. Tapos, yung mga, yan, ay potato salad. Andyan yung ating rice. Syempre, rice is life tayo dyan. Mga mare, mga lovely people, diba? And then, yung mga, ayan, yung pipino, kamatis, lemon, sabi ko, doon ko nahihiwain sa mismong location ng pagpipiknikan namin para naman habang nagkukwentuhan ay may ganap ako. Ayan, tapos yung mga tinimplahan ko ng minarinate ko ng mga hita ng manok at saka pork belly. Tapos pati itong konting barbecue, sabi ko, doon ko na rin tutuhugin, kaya gaya ng sabi ko, para naman may pagkakaabalahan ako. So, ayan na po lahat yung ating pork barbecue. So, sakto lang kasi 5 lang naman kami. Tapos, meron tayong sliced zucchini. Yan po ay inihaw din. And then, ang galing lang po talaga doon sa Monte Verita, kasi meron na po silang grill. And luckily, dumating kami doon, mga 11:30 na po ng umaga. Meron pa pong isang available na grill. Kasi dito sa pwesto namin, itong isa, tapos dun sa kabilang banda naman din, meron pang isa na ganito kalaki. So, pag nagkataon kasi po na maraming tao sa park na ito, ay medyo mahihirapan po tayo makapag-ihaw. So, by the way, pag po yung biyahe namin papunta dito, siguro inabot din mga 1 hour and 15 minutes din po siguro kung hindi po ako nagkakamali. So medyo distansya siya itong lugar sa amin kasi sa may bandang na ito, Ascona, sa may taas And then yan na nga, thank you kay Junjun at siya yung busy talagang nag-ihaw habang ako ay nag-i-slice, nagtutuhog kanina, ganyan. Tapos, syempre si Mami hindi naman pwede kasi nga kaka-opera niya lang. So, bawal siyang ma-stress, bawal siyang ng kung ano-ano dyan. Ayan, so yan po yung mga pork belly natin, yung mga, tapos sabi ko, ihawin na lahat doon, yung matira, yun na rin yung uulamin namin sa gabi, sa hapunan, pagdating ng bahay. So yun, ininit ko nga lang yung mga natira sa oven, and then ginawa kong fried rice yung natirang kanin, ayun, tapos pinaubos ko talaga lahat, kasi sabi ko, wala nang space sa refrigerator namin. Ayan, so, ayan po yung mga hita ng manok. So, minarinate ko lang po yan sila. Pinagsama ko yung pork belly at saka yung hita ng manok. Nilagyan ko lang ng white wine, ng maraming fresh na rosemary, maraming garlic, tapos crushed black pepper, tapos Maggi seasoning, aromat, ayun, tapos konting extra virgin olive oil. And ayun, solved na sila. Ayan na siya. So, pagkatapos niyan, inihaw, yung iba naman, yung mga pork belly ay in-slice ko din, tapos inayos-ayos ko yung mesa namin, diba? Tapos syempre, makikita nyo mamaya, meron din kaming baong pakwan na napakasarap. Ayan, so as always, yung mga ganyan, prutas, mga vegetables, dito ko yan binibili sa baba namin, sa fruiter. So, parang ini-endorse ko sila. Pero, hindi naman po. Lang ako talaga sa, at sabihin na natin, hindi tayo mapapahiya sa quality ng, nila, ng mga binibenta nilang prutas at saka vegetables. So, ayan na po yung ating pipino at saka kamatis. So, diba, napaka-fresh. Yung barbecue natin, Diyos ko, 5-5 lang. Diba, ang mura. Kaya, yun. And then, syempre, yung inihaw na zucchini, nag-slice ako ng lemon, yung inihaw na pork belly at saka chicken. Ayan, tapos mamaya, paghiwalay natin, yan na sila. So, konting arty-arty naman dyan, no? Ayan na yung ating hiniwang
pork belly. So, di ba, may bangaw din na nakisama sa video. And then, after na kumain, syempre, nagtayo-tayo lang, nagpatingin-tingin sa paligid para naman matunawan. And then, dito po pala sa park na ito, meron din po silang percorso vita na tinatawag, kung saan ito po kami. Ito po pala sila. Ako yung nagvi-video kasi. So, ito, dito sa park na ito, pwede din po kayo mag-walking. So, yung tinatawag nilang percorso vita, meron pong mga signage, i-guide, sundin nyo lang, ayan, lalamon na ako, gutom na si Cordapia dyan, diba? Food is life talaga tayo. Syempre, kita naman sa katawan, unang subo para sa inyo. Diba? Diba? Enjoy na enjoy ako sa kinakain ko, mga lovely people, diba? Kitang-kita naman, sige, pipino daw. Diba? Ayan, so, yun na nga, pagkatapos niyan ay kumain naman tayo dyan ng kumain. Pagkatapos daw ay kumain pa rin ng kumain. Yun lang talaga ang ganap. Tapos kumain ako ng barbecue. Ayan, so, hindi po siya masyadong Filipino style. Hindi siya yung masyadong manamis-namis. So, nilagyan ko din naman po ng Coke. Yung pagbabad ko dyan. Tapos, lemon, paminta. Ayun, Maggi seasoning, aromat, konting ketchup. Ayun, so, yun na. And then, pinahiwa na natin yung ating pakwan at napakasarap nung pakwan, mga lovely people. Matamis siya. Tapos, ayun, sarap lang talaga, diba? So, hindi ako nagsisi na bumili kami ng pakwan. Kasi, sino bang, dyan, yung walang may gusto sa pakwan? Ako talaga, isa sa pinaka-paborito kong prutas nitong pakwan. And then, after nyan, natapos na kami kumain. So, nagligpit na, pinagsama-sama ko na yung mga inihaw. Kaya, gaya ng sabi ko kanina, init na namin pagdating sa bahay. So, ito yung, bali yung palibot ng park na ito. So, napakalawak po. Tapos, may area din kung saan, dati-dati, wala pa ito. Yung area na yan, nakikita nyo, na parang naka-gate na siya. Nirentahan na siya, or hindi ko alam, no, nung nagbabar dyan. So, mas malaki na yung space, pwede nyo paglaruin yung mga anak nyo dyan, diba? Ang lawak po talaga dito sa park na ito. So, ito po nga ang location ay Monte Verita. Ayan. So, tapos may mga basurahan na, mahiya ka na talaga pagkatapos mong mag-picnic dyan at magkalat, ay iwan mo lang. Diba? Ayan, sa Cordapia, kaway-kaway naman dyan. Ayan, nagpapatunaw. Sobrang busog, nakarami ng kanin. Diba? Ay, nako po, mga lovely people. And then, after dito sa Monte Verita, ay pumunta na po kami ng Aurigino. So, doon po sa dapat magpapatabing ilog kami. Gusto ko sanang tumapisaw. Kaso nga lang, naiba na doon. So, makikita nyo ngayon. Ayan po yung percorso vita na sinasabi ko. Tapos pala, may nakita silang mga raspberry, batawag dyan, lamponi, ganyan, no, sa Italiano. So, namitas po sila. So, buo pa nung pinitas nila. Pagdating ng bahay, siguro nadagan na ng mga gamit o ano pa man. Naging, na siya, frappe na. Ano ba yun? So, yun po yung parking area. Malapit lang din po sa pinagkainan namin. So, ayan yung signage, papunta doon. Tapos, dito, ay nasa Aurigino na po kami. So, ibang location naman po ito. Pero medyo malapit lang din po doon. Pero, doon kanina, medyo sa taas kami. Ngayon naman, medyo sa pababa. So, ayan po. Dati, itong bridge na ito ay talagang hanging bridge siya. Makikita nyo maya-maya. Ilang years, hindi ko alam kung kailan nila sinemento yan eh. Basta naalala ko pa noon, pag pumupunta kami dyan, niloloko ako ng mga anak, inaasar ako ng mga anak ni Marco, no? Inaalog nila, kahoy pa yan, so alog-alog talaga. Tapos, minsan may mga kasalubong ka pang magbibisikleta, ayan, so super nakakatakot. Though, this time, medyo maalog pa rin siya, lalo't mahangin, pero syempre, medyo mas hindi na ako masyadong takot compare nung una pa na gawa lang siya sa kahoy. So, nagpicture-picture muna kami dyan ni Eros, ayan, patingin-tingin sa palibot. So, yung area na yan dati, hanggang dito sa kita nyo yung may puno, no? Doon, may tubig yan. So, pwede ka nang maligo. So, parang merong part dito sa tinambayan nila, mami, nila Marco, na may buhangin. Dapat sa malapit doon, may tubig na agad. Pero ngayon, ewan ko ba, hindi na umabot doon yung tubig. Para namang may high tide, low tide sa ilog. Ayan ako, syempre, kunwari, hindi takot, kaway-kaway, pero wag ka, hanggang dyan lang, di ako umabot sa kalahati ng ponte o ng bridge or ng tulay, o diba? Sa lahat na yata ng language. So, ayan po yung tanawin dyan. So, dito rin, ang tubig ay super ginaw din. Ayan, ito yung sinasabi ko. Itong part na ito,
dito na talaga kami mahilig tumambay din noon. Kaso, noon, dyan banda, may tubig na. Agad pwede ka nang maligo. Pero this time, kita nyo, puro bato na lang siya. Ang layo pa nalalakarin mo bago ka may tubig. So, madistansya talaga siya. Tsaka kailangan may sapatos ka talaga yung pang yung patama dyan, di ba? Loka-loka lang, no? Medyo pagod na kasi, wala nang magawa. Naiinip na ako dyan. Kaya, yun. So, naghiga-higa lang kami saglit. And then, pagkatapos namin dito, ay lumipat naman kami. Umabante pa kami ng konti, pataas pa ng konti. Nagpunta naman kami ng Valimaja. So, eto na po yung Valimaja. Papasok na kami dyan. So, dito naman sa area nito, may Malita Falls, ayan. Then, may yung lake na maliit na yan. Sapa, no? Kung sa Bisaya pa. So, pwede ding maligo. Kita nyo, may mga naliligo. Ang dami na ring tao, siguro dahil Sabado. Pero kahit naman noon, pag pupunta kami dyan during weekend, hindi naman po ganyan kadami yung tao. So, marami na po siguro may alam na may ganyan nga dito sa location na ito. So, pinupuntahan na siya. Dito din naman, kung gugustuhin, ay pwede din pong mag-picnic. Pwedeng mag-grill, pwede, kahit anong gusto nyo gawin, pwede naman din dito. Kaso lang, mas ginusto naming mauna kami doon sa Monteverita, tapos dito na lang kasi nga doon may mesa, mas convenient, 'di ba? Yung location. So, ayan lang po mga lovely people, yung ganap namin noong Saturday together with Mommy na syempre kaka-opera niya lang, no? Yung meningioma niya. Ewan ko kung ano yan sa English. Ayan, so thank you po for watching. God bless. Ciao, ciao. Keep safe.